Ang paggamit ni Yuji ng mas malakas na version ng dismantle, na umabot sa punto na napakalaki ng size nito, kasing laki na talaga ng mga lungsod, ay talagang nakakamangha at nagpapakita ng kanyang sobrang lakas. Dito rin natin makikita ang paggamit ni Yuji ng Black Flash nang hindi na umaasa sa swerte o luck. Talagang isang suntok lang niya, at nakakapagland na siya ng Black Flash ng direkta. Dahil napakatagal na ring hindi nagpapakita si Yuji Itadori, for the first time in 63 years, magkakaroon siya ng face reveal, at makikita na natin ang tunay na itsura ng kanyang mukha. Along with it, makikita naman natin ang mas matinding growth pa ni Dabura, kung paano niya matututunan ang paggamit ng curse technique reversal sa pamamagitan ng kanyang reversed cursed energy. At hindi lang iyon, makakapag-create siya ng panibagong teknik na kabaliktaran nga ng kanyang light na darkness. Para bang isang napakalakas na black hole na maihahambing natin sa purple ni Gojo Satoru. Samantala, ang incomplete na heavenly restriction nitong si Tsurugi ay makukumpleto na ngayon, na magiging katulad na siya ni Toji at Awakened Maki. Ang lahat ng iyan at marami pang iba ang tatalakayin natin dito sa ating full chapter review ng Jujutsu Kaisen Modulo Chapter 20. Kaya siguraduhin yung naka-like, naka-subscribe, at naka-bell button para automatic ma-notify kayo pag-release natin ng susunod na video. Pero huwag na nating patagilan pa. Let's go! Sa pagsisimula ng chapter, makikita natin guys ang aftermath ng ginawa nga ni Yuji na overpowered na piercing blood. Syempre, dahil hindi rin naman basta-basta magbabackdown ng mga Simurians, ang isa sa kanila ay lumabas sa building at sinubukang mag-retaliate kay Yuji. At iyon guys ay walang iba kundi si Oski. Gamit ang kanyang battle axe, unang umpisa niya na atakihin si Yuji, pero na-block yun ni Yuji. At ang malala dito guys, kinilabutan si Oski nang mapansin niya na hindi man lang hinahawakan ni Yuji ang kanyang sandata. Bagkus, tulad ng ginagawa noon ni Sukuna, naglo-launch siya ng mga mini-cleave, mga maliliit na atake na slashes. Dahilan kung bakit hindi lumalapat sa kanya ang sandata ng kalaban, at tinatamaan lamang iyon ng kanyang curse technique. Mas lalo pang natakot at kinabahan si Oski nang mapansin ang napaka-relax na estado ni Yuji. Nagtataka rin siya guys dahil akala niya ay pure human ito. Pero nang lapitan niya ito, ang aura daw nito ay nag-switch mula sa isang human patungo sa isang calamity, patungo sa isang cursed spirit. Dahil alam naman natin guys, hindi pure human si Yuji, isa siyang hybrid, bahagi ng cursed womb, death painting. Pero ngayon, kinacrack na ni Yuji ang kanyang mga knuckles na para bang nagpe-prepare na siya para sa isang malakas na atake. Nagulat na lamang si Oski nang mapansin na naiipon na ang cursed energy ni Yuji papunta sa kanyang kaliwang kamao. Ganun din si Mino dahil napansin niya na instantly walang channelang na naganap guys. Hindi dahan-dahan na inipon ni Yuji ang kanyang cursed energy papunta sa kanyang kamao, nagawa niya iyon instantly. Literal na doon pumunta ang lahat ng cursed energy niya mula nang i-release niya ito. Kaya naman nang makita ito ni Oski, para bang alam niya na dito na siya mamamatay. Pero ayon naman kay Yuji, ang dahilan kung bakit aatakihin niya ito ng ganitong klaseng powerful na attack ay dahil alam niya na durable si Oski. Bilang isang calamity, na may mas mataas na level ng physical body at durability kumpara sa mga humans, makakasurvive daw ito sa gagawin niyang atake. At ito na nga guys, nakapagland si Yuji ng Black Flash. Ngayon, tatanungin ko kayo, hindi pa ba ito Black Flash at will? Hindi ito swerte. Hindi ito chance. Hindi umatake nang umatake si Yuji para makapagland ng isang Black Flash at makapag-build up ng momentum. Literal na unang atake, Black Flash agad. Ngayon, binabasag na ni Yuji ang logic. Ang kasabihan na walang kahit sino ang kayang gumamit ng Black Flash at will, nagagawa niya na iyon. Hindi nakakapagtaka guys dahil isipin niyo, 68 years walang ibang ginawa si Yuji. Never siyang nag-i-age, never siyang humihina. Nasa prime siya all that time. Kaya hindi na rin nakakapagtaka kung magamit man niya ang Black Flash at will at magamit niya ang iba pang teknik sa kanilang maximum potential. Matapos tamaan directly si Oski ng Black Flash ni Yuji, literal na kawawa ito guys. Tumalsik ito ng napakalayo at nagpaugtol-ugtol sa napakaraming buildings hanggang sa finally tumigil ang pagtalsik niya. At kung titingnan natin dito, talagang durug-durug ang kanyang mukha at wala na siyang malay.
But surely hindi naman ito pinatay ni Yuji at inestimate din niya kung makakasurvive ba talaga si Oski sa atakeng iyon o hindi. Ngayon, si Mino naman ang naiwan, at akala ni Mino ay pumunta talaga si Yuji para tulungan silang lahat. Nagulat na lang siya nang bigla siyang sabuyan ni Yuji ng kaunting amount ng dugo, na actually hindi naman binabalak ni Yuji na patayin o patamaan talaga si Mino. Dinaplisan niya lang ito sa pisngi, pero sa sobrang lethal ng poison sa kanyang dugo, tumalab agad ang poison kay Mino. Na-disorient ang kanyang balance, nagsuka, at nahilo agad siya. Dahil dito, napatanong si Mino, ano ba talaga ang balak gawin nitong si Yuji? But then, sa loob guys ng building kung saan ini-launch nga ni Yuji ang kanyang overpowered Cursing Blood, lahat tinamaan maliban sa isang babae. At ito guys ang babae na nakita natin sa previous chapter, na nabanggit na isang first grade sorcerer. Now, first question, bakit sa dinami-dami ng mga individual sa loob ng building na iyon, bakit ang babaeng ito lang ang unharmed? Bakit siya lang ang hindi tinamaan ng Cursing Blood ni Yuji? Meron lamang akong dalawang sagot dyan, guys. Una, sinadya ni Yuji na hindi pa tamaan ang babaeng ito. Most likely dahil importanteng individual ito para sa kanya, marami sa Twitter ang nagsasabi na posibleng anak o apo daw ito ni Yuji. For me, I think mas pwede pa nating i-consider na anak o apo ito ni Megumi at Hanako Russo. At ang pangalawang possibility naman, talagang tinarget siguro ni Yuji lahat ng individual sa loob, pero hindi ito tinamaan dahil possible na nasa kanya ang infinity. Sadya lamang na wala sa kanya ang 6 eyes kaya hindi niya ito ma-utilize, dahil tandaan nyo guys, kahit nasa iyo ang 6 eyes o ang infinity, kung hindi mo ito maa-acquire ng sabay, hindi mo magagamit ang limitless sa its full potential. Pero balik tayo kay Mino at kay Yuji. Tinatanong ni Mino, o Bino, siguro typo yun, kung bakit ginagawa ni Yuji na inaatake rin ang mga humans, at ayon din kay Mino, wala daw bang balak si Yuji na tulungan ang apo ng kanyang mga kaibigan. Dahil para kay Mino, pwede namang sumagot si Yuji papunta sa nagaganap na duel, tulungan sila, talunin si Dabura para hindi na maghari-harian ang mga Semurians dito sa Tokyo. Pero ang sagot ni Yuji, I don't care. Wala siyang pakialam. Hindi natin alam kung anong specific na reason dito kay Yuji. Pero I think para bang kino-consider niya rin ang kapakanan ng mga Semurians, dahil tulad ng mga tao din naman sila, literal na alien nga lang sila dahil nanggaling sila sa ibang planeta. At kung papatayin sila ni Yuji, para bang nagmassacre din siya ng isang complete na species dahil lamang sa ayaw nilang ma-harm. Dito na nagalit si Mino. Bakit hahayaan niyang mamatay si Yuka kung pwede naman itong tulungan ni Yuji? Especially dahil apo nga ito ng kanyang kaibigan. Pero ayon kay Yuji, binanggit niya ang parehong-parehong statement na binanggit noon ni Gojo Sensei niya, we had enough of Yuji Itadori, na para bang napapagod na siya sa kanyang responsibilities. Of course, para kay Mino na hindi naman kilala si Gojo Satoru, hindi niya naiintindihan kung ano ang ini-imply ni Yuji. And maging ang iilan sa inyo guys, of course, hindi rin maintindihan. But just take it as if para bang ayaw na ni Yuji na asahan na lang siya ng asahan ng mga tao. Napapagod na siya sa pagiging malakas. Napapagod na siya sa kanyang responsibilities. At ngayon, ang sinasabi niya kay Mino, although hindi siya manghihimasok sa nagaganap na duelo, ang magagawa lang niya ay pigilan ang kahit na anong interference, pigilan ng kahit na sinong manghialam sa nagaganap na duel sa gitna ng dalawa, o baka ng apat nga daw. Dahil by this point, alam na ni Yuji na may nagaganap din na duel sa gitna ni Tsurugi at ni Maro. Sinabi din ni Yuji na huwag daw silang mag-alala dahil kahit matalo ang mga apo ni Yuta, siya naman daw ang magki-clean up ng kanilang mga mess. Meaning, kung matatalo sila, si Yuji ang baalang umayos ng mga problema, which means kung matatalo si Yuka at si Tsurugi, si Yuji ang papatay sa mga kalaban nila. Pero huwag naman daw mag-alala si Mino dahil kahit na ganun, kahit hindi siya manghihimasok sa mga duel, sisiguraduhin niya na ang lahat ng mga cursed spirits na lalabas sa Tokyo ay papatayin at i-annihilate niya. Dahilan kung bakit kahit naiinis si Mino kay Yuji, wala siyang magawa. Sinabi na lang niya na hindi niya makakalimutan si Yuji at hindi niya din ito papatawarin. Habang si Yuji naman ay kinakausap ang kanyang sarili at sinasabi, tama ba na ganito ang gawin niya, Gojo Sensei?
Na para bang kahit ngayon na napakatagal nang wala ang kanyang master na si Gojo, talagang nagre-relay pa rin siya at iniisip pa rin niya ang mga principles ang logic na pinanghahawakan noon ng kanyang master na si Gojo. Dahil tandaan nyo guys, kahit sila dati ay discriminated, sina Yuta at si Yuji, pero pinrotektahan sila ni Gojo. Ngayon, hindi siya basta-basta makapit ng sides dahil alam niya na hindi naman talaga masasama ang mga Semurians. Gusto lang din talaga nilang makahanap ng shelter dahil wala na silang matatakbuhan. But switching of scenes guys, makakarating na tayo ngayon sa duelo ni Dabura at ni Mahoraga. Nagpapatuloy pa rin ang laban sa gitna nilang dalawa. However, the difference this time is nakahanap na ng panibagong paraan si Dabura para talunin si Mahoraga. Ayon sa kanya, since natuklasan niya na nga ang paggamit ng reversed cursed energy para sa reversed curse technique, pwede niya pala itong gamitin offensively. Kung dati ginamit niya lang ito para i-heal ang nasirang parte ng kanyang katawan, binabalak niya ngayon na gamitan ng technique reversal ang kanyang curse technique. Rason kung bakit, dahil nga light ang kanyang curse technique, nakaka-create siya ngayon ng darkness. Namamangha din dito talaga si Dabura dahil hindi daw niya ini-expect na ganito naka-advance ang technology at ang paggamit ng curse techniques ng mga humans. Ayon din kay Dabura, kung ika-channel niya ang lahat ng kanyang positive energy, tulad nga ng binanggit noon ni Gojo, kapag minultiply ang negative energy to negative energy, makakapag-create siya ng positive energy. At iyon ang rason kung bakit nagawa niyang technique reversal na iyon. Kitang-kita natin dito guys, maging ang mga debris, ang napakaraming iba-ibang objects sa paligid, ay para bang naa-attract ng bagong technique na ito ni Dabura. Meaning guys, mataas ang density na para itong isang black hole. The difference is nakokontrol niya ito, at hindi katulad ng kay Yuki Tsukumo, medyo maliit lang ang range nito. Also guys, nabanggit ko before na tulad ito ng purple ni Gojo Satoru, hindi dahil sa hindi ko alam na ang reversal ni Gojo ay ang red. Nakita nyo naman guys, oo malakas ang red pero, hindi ito isang one hit one kill na ability. Kaya nitong makatalo ng mahihinang kalaban pero hindi si Mahoraga. Mas maihahambing natin ang black hole na ito sa purple ni Gojo na kayang patayin ang kahit sino. Especially since at this point, nabanggit mismo ng narrator na sa pamamagitan ng bagong ability na ito ni Dabura, ni-claim niya na ang potential na ability na mapatay si Mahoraga, which means ang ability na ito ay isang one-hit one-kill din. Dahil nakita naman natin, kahit may matirang kahit kasing liit ng buhok kay Mahoraga, magagawa niyang mag-regenerate. Kaya naman kung kinonsider ng narrator na kaya nitong talunin si Mahoraga, nangangahulugan lang na napakalakas nito. Kaya nitong i-obliterate si Mahoraga ng napakabilis. The only problem is kailangan daw masigurado ni Dabura na tatama ito, at kailangan niyang masigurado na mapapatay niya si Mahoraga sa atakeng ito bago ito maka-adapt na naman. Now, switching of scenes at makakarating naman tayo ngayon kay Rika, kay Tsurugi, at kay Maro. Nakita natin sa previous chapter na nag-create ng para bang isang forest si Maro, at ngayon ginagamit niya ang mga roots, ang mga wood na iyon para atakihin si Tsurugi. However, hindi yun effective guys. Tinangka din niya na i-free si Rika at si Tsurugi gamit ang kanyang ability. Pero winasak lang iyon ni Rika at ni Tsurugi. Ang masama pa nga dyan, ang mga nawasak na shards of ice ni Maro ay ginamit pa ni Tsurugi at ni Rika para mag-serve as projectiles na ginamit nila para atakihin si Maro habang sinusuntok ang mga debris na iyon. Dito din guys na-realize ni Rika at ni Tsurugi na hindi talaga sila pwedeng mag-hold back. Kaya ang ginawa ngayon ni Rika, inopen niya ang kanyang inventory, ang armory niya ng mga weapons. Kung tatandaan nyo guys, isa sa mga abilities and features ni Rika bilang isang Shikigami ay ang mag-serve as an inventory ng mga cursed tools na pwedeng gamitin ni Yuta. At ang kinuha niya ngayon na cursed tool mula sa inventory na iyon ay walang iba kundi ang Soul Split Katana, Split Soul Katana, pareho lang yun guys. Huwag na nating ay big deal. Sa pamamagitan nito, magbabago talaga ang tides of battle dahil alam nyo naman ang ability, ang feature, ang curse technique ng curse tool na ito, kaya nitong hiwain mismo ang soul ng bawat object. Meaning, walang durability, walang armor, kung tinamaan ka nito, hiwa ka talaga, maging gaano ka pa katibay. Kinakabahan na dito si Maro dahil unang-una sa lahat, hindi niya alam kung bakit nanggaling ang sword sa shadows.
Pangalawa, napaka-ominous daw ng feeling na nanggagaling sa cursed tool na ito. Ayon naman kay Rika, sinabihan niya si Tsurugi na gamitin lang daw ito ni Tsurugi kung paano niya gusto gamitin, at si Rika naman ang baalang magdagdag ng strength sa bawat slash na gagawin niya. However, at this point, may nangyari na pareho nilang hindi inaasahan. Napansin at naramdaman ni Maro na napakarami ng amount ng cursed spirits ang lumilipad mula sa Tokyo palabas sa area na ito. Kung titingnan nyo guys ang panels, literal na napakadami, parang swarm ng mga langaw, swarm ng mga insekto na bumabalot at tumataklab na talaga sa kalangitan. Siyempre, ayaw itong palabasin ni Maro pero wala siyang magagawa. Hindi niya makokontrol ang ganito kadaming amount ng cursed spirits. Ine-expect na rin ito na mangyari ni Yuji. Ayon kay Yuji, may isang kinatatakutan ng mga cursed spirits sa area na iyon, at iyon ay walang iba kundi si Dabura. Especially since nagke-create nga siya ng positive energy na pwedeng pumatay at mag-eliminate sa mga cursed spirits. Ayon din kay Yuji, in-underestimate daw ng mga Semurians ang dami ng amount ng mga cursed spirits na pwedeng maipon kapag hindi nila ginawa ang Great Purge. Ang nabanggit guys na kada ilang years daw ay pumapatay at binabawasan nga nila ang numbers ng cursed spirits sa loob ng Tokyo. Since hindi nila iyon nagawa ngayon, sobrang dami ng amount na cursed spirits na maglilik. Pero hindi din naman daw niya masisi ang mga Semurians dahil ito ang kanilang first time na maka-experience ng ganito. Pero wala ding problema, siya na bahala. At dito natin guys, mawi-witness ang napaka-up na atake ni Yuji Itadori. Without any chant, without any preparation, ini-launch ni Yuji ang kanyang dismantle. Immediately, ang lahat ng lumilipad na mga cursed spirits ay nahiwa, bumagsak, naputol. At kung titingnan nyo guys ang scale at ang size ng dismantle na ginawa ni Yuji, sobrang laki, kasing laki ito ng mga buildings, kasing laki ng mga high-rises. Literal na mas malaki pa ito sa kayang i-launch na dismantle ni Sukuna na by now it is undeniable. Mas malakas pa ang dismantle ngayon ni Yuji kumpara kay Sukuna. This is not even an argument at this point guys. Tingnan nyo ang destruction na nagawa ng dismantle ni Yuji. Oo, nagagawa ito ni Sukuna before pero sa pamamagitan ng fuga, kanyang furnace, o ng kanyang domain expansion. Pero nakita nyo naman, basic na dismantle lang ito ni Yuji. At kung pagkukumparahin pa natin ang size ng destruction, baka nga mas malaki pa rin ang nagawa ni Yuji ngayon. Kung noon nga guys, nakita natin na ang pagkamatay ng nag-iisang cursed spirit ay nagkakaroon ng napakatinding epekto sa mga Semurians, what more pa kaya ngayon na isang batalyon, isang colony ng cursed spirits ang pinagpapatay ni Yuji Itadori. Dahil dito, pansamantalang naging vulnerable si Maro. At hindi naman inaksaya ni Rika at Tsurugi ang pagkakataong ito. Tinangka nilang hiwain siya, pero kahit na ganun, naharangan pa rin ni Maro ng mga debris ang kanyang katawan. Kaya naman ang sugat na na-create nila ay napaka-shallow, napakababaw, hindi sapat para patayin o pasukuan si Maro. Na alam naman natin guys, kahit papaano hindi naman binabalak siguro ni Tsurugi na patayin talaga siya. But at this point, mas lalo lamang nagalit si Maro dahil nga sa ginawa ni Yuji Itadori. At ngayon, hinahamon niya pa si Tsurugi, sa susunod na atake ay tatapusin na daw niya ang laban. Nagulat na lamang si Maro nang biglang magpasalamat si Tsurugi kay Rika at biglang bumagsak ang maskara nito, na parabang nangangahulugan nito guys na at this point, nag-wear off na ang cursed spirit o si Rika bilang isang Shikigami sa katawan ni Tsurugi. At sa pamamagitan nun, unti-unti nadeplete at nauubos na ang amount ng cursed energy sa katawan ni Tsurugi. Kung iisipin natin guys, pwede nating i-consider at i-accept na ito ang awakening ni Tsurugi. Sa pamamagitan daw ng isang binding vow, inubos niya na ang amount ng cursed energy sa kanyang katawan. Kung noon ay incomplete na heavenly restriction ang kanyang katawan, sa pamamagitan ng pag-ubos ng kahit na konting amount ng cursed energy na nasa katawan niya, na-achieve niya ang awakening. Dahil doon guys, para na siyang sina Maki at Toji Fushiguro. Napakabilis ng movement speed. Hindi na din ito ma-predict ng third eye ni Maro. Kaya naman habang nakatingin siya sa pwesto ni Tsurugi, para bang nag-teleport ito malapit sa kanya at tinamaan siya ng atakeng ito, na makikita natin guys sa itsura pa lang ni Maro dito, para bang na-realize niya na mamamatay talaga siya.
Na makikita natin na by the end of this chapter, gulat na gulat talaga si Maru at bigla na lamang kumalat ang dugo sa signage na malapit sa kanila. Ano nga bang nangyari? Pinatay ba si Maru o nagland lang siya ng fatal blow para sumurrender na ito? Therefore, mga hulugan lang iyon na magbabackout ang mga Simurians at makakancel ang pag-takeover nila sa Tokyo. I guess we don't know about that yet pero matutuklasan natin yan pag-release ng chapter 21. At huwag kayong mag-alala guys, sa susunod na Thursday ay mare-release din natin agad ang spoiler para sa chapter na iyon. Siguraduhin yung naka-like, naka-subscribe, at naka-bell button para automatic ma-notify kayo pag-release natin ng susunod na video. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya mag-like at mag-follow na din kayo sa ibang platforms na iyon. It is the updated web and I will see you guys on the next